Kaugnay naman sa investigasyon ng DPWH sa gumuhong Kabagan na Santa Maria Bridge, kausapin natin si Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa ating lahat po. Sinabi niyo po kahapon sa panayam ng GMA Integrated News na tila kakaiba yung disenyo ng tulay. Pwede po ba ninyong maipaliwanag ito para sa ating mga manonood? Yung disenyo ko kasi nasabi ko po, I think yung design ng tulay na pinag-uusapan natin is the first kind in the Philippines na ginawa. Although may mga nagawa naman in other countries na ganyan. No? This is the first time na na-adapt dito sa Pilipinas yan. Linawin ko lamang po, suspension bridge, tama po ba yung tulay na ito? Alin po? Sorry. Suspension bridge po yung tulay na ito. Hindi po suspension bridge. Actually, it's yung composite concrete bridge. Actually, ang tawag doon composite arc bridge. Hindi suspension po ito. So kung ganito po yung klase ng tulay, may limit ho ba talaga yung pwedeng dumaan sa mga ganitong klase ng tulay? Lahat naman po, yes. Lahat naman po ng klaseng tulay na ginagawa may limit po yan kasi na-design into yung standard specifications na paggawa ng tulay na nagli-limit po yung gross vehicle weight, yung kung ano yung load ng mga dumadaan. Kagaya nito, ang limit po dito is I think about 44 tons lang dapat. Now, liwanagin ko lang po ito, kasi yung tulay na ito, inumpisahan pa po noong matagal na, noong 2014. 2014 pa yan. Ngayon lang po, liwanagin ko rin po na itong tulay na ito is hindi pa accepted ng department po ito. No? Nasa kuwan pa rin ng contractor ito dahil dapat marami pa yung test na gagawin bago namin ma-accept. Kaya lang, pinayagan lang namin na magpadaan ng light vehicles lang sana. Kaya lang, ang dumaan naman dyan, yung malalaking truck na may karga ng mga baton, mga 100 tons yata yung total weight. Kung ganito po, dapat may nagbabantay in both ends of the bridge. Paano po kayo nakalusot itong malaking truck na ito? Gabi po sila lumusot gabi. So, gano'n na. So, this is part of the investigation na ginagawa po namin para matingnan natin kung saan nagkulang, ano ba yung nangyari, bakit nga ba nasira. Ito, we are continuously undertaking yung technical investigations. And at the same time, para malaman natin kung na-compromise pa yung other parts of the bridge, humihingi kami ng tulong pa ako dito from another party like yung Association of Structural Engineers of the Philippines para matulungan kami mag-assess. Sa ngayon po ba may nakikita na kayong posibleng managot sa insidente? Ito palang kasalukuyan po namin tinitingnan lahat ng anggulo kung saan po yung from design, construction, o materials, etc. Tinitingnan po namin lahat. Too early to say kung sino yung mananagot o kaninong responsibilidad. Ang nakikita ko lang po dito ngayon is since nagpumilit yata na dumaan yung mga truck na overloaded, siguro tignan namin kung meron silang responsibilidad nan. So, may panahon namin kapag po kami ng legal action kung mapatunayan na sila po ang may dahilan. Nabanggit niyo po yung design ng tulay. Nabanggit niyo rin po, nakakausapin niyo yung designer nitong tulay. Nakausap niyo na po ba pati yung contractor nitong tulay? Hindi pa po kasi under technical investigation pa rin po. Hindi pa namin. Sige po, hihintayin po natin itong progress ng inyong investigasyon dahil posible ma-compromise. Ang importante po dito, ang importante po sana dito is makita namin po yung kinalalagyan ng tulay ngayon para kung kailangan natin ma-rehabilitate kaagad para magamit yung tulay. Oo nga po. Focus po namin ngayon para we continue with the investigations but ang
ang pinagtutuunan ng pansin namin is how we can repair the bridge at the earliest possible time po. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat din po. Si DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ilang sangkot sa panloloko ang inaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Kabilang po dyan ang 2 iligal na nagre-recruit umano ng mga magtatrabaho sa Croatia. Ang mainit na balita hatid ni John Consulta. Pagkakuha ng hudyat ng mga operatiba. May barga. Wala po? Alam mo kung bakit namin na-aresto? NBI kami. Ay, sumama ka ng maayos ha? Sige po. May karapatan kang manahimik. Apa. Kasama ang mga tauhan ng Department of Migrant Workers, dinakip ng NBI Cavite North ang 2 illegal recruiter umano. Nag-aalok daw ng trabahong machine operator na may malaking sahod, kapalit ang 240,000 pesos na processing fee. They were promised at least 100,000 pesos monthly salary. Ang karamihang na-recruit dito ay mga skilled workers, mga heavy equipment operators, mga mason, karpintero. They are operating all over the country. Merong recruitment sa Capiz, sa Marinduque, sa Ilocos, Cagayan de Oro, Bohol. To be honest, sir, wala po akong papel. Pero yung proseso ko po kasi talaga, sir, is direct to the agency po mismo. Sa hiwalay na operasyon, inaresto naman sa Bangkok, Thailand, ang isang Pilipino na may kasong syndicated estafa. Naging facilitator daw ang 32 anyos na suspect para makuha ang milyong-milyong pisong halaga ng produkto ng kanilang biniktimang kumpanya. Naging susi ang Interpol Red Notice na ipinalabas ng National Central Bureau. The damage was amounting to almost 80 million in pesos, and yung subject of the items are distribution of computers, laptops, and other accessories. Lahat ng checks, they nag-bounce, no? So no payment was made to the company. Hindi ko po na-facilitate. Ano po bang kakayahan ko mag-facilitate? OFW lang po ako sa Thailand. Ms. Santiago wishes to thank our counterparts. Has also given directive to all district and regional offices to account for the 3 others. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Showing her different side, si Kapuso global fashion icon Heart Evangelista sa kanyang recent videos. Ganon. Makikita mo sa imagine mo, success ka bigla kang sumakses Enjoy si Heart sa pag-lip-sync sa mga trending TikTok audios. Tila pang palipas oras habang nasa biyahe siya in between her fashion shows abroad. From Milan, nasa Paris Fashion Week naman ang Kapuso actress. Hindi siyempre mawawala ang kanyang paandar na OOTD videos. Certified beach babes naman ang ilang sparkle stars. Kabilang dyan si Julian San Jose na fitspiration sa kanyang recent pictures. Napakomment nga ang kanyang Slay co-star na si Gabby Garcia ng sobrang Latina. Ganyan din ang hirit ng netizens kay Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo. Flaunting her toned body si Rabia sa kanyang vacation sa Florida sa Amerika. Magkatulong ang 2 bumbero na yan sa pag-revive sa isang aso sa Mandawi, Cebu. Ang alaga na trap at na-suffocate pala sa isa sa mahigit 50 bahay na nasunog sa Barangay Mantuyong. Panay ang pump ng isa sa mga bumbero sa dibdib ng aso habang nagsispray naman ng tubig ang kanyang kasama. Hindi po nailigtas ang asong si YT. Kwento na may alaga sa kanya, dinala niya sa 2nd floor ang aso para iligtas. Hindi niya raw inaasahang madadamay pa sa sunog ang kanilang bahay. Bumuhos naman ang papuri sa kabayanihan ng mga bumbero na sinabing parte lang ng trabaho nila ang ginawang pag-rescue. Isang patay na fetus ang natagpuan sa sidewalk ng Kalayaan Avenue sa Makati City kahapon ng madaling araw. Sa kuha ng CCTV, isang sasakyan ang huminto sa lugar at 2 tao ang bumaba. Hindi malinaw ang kanilang ginagawa. Napansin sila ng isang mga ngalakal ng basura na inakalang lasing daw ang isa sa kanila. Nang bumalik siya sa lugar, doon na niya napansin ang fetus at inireport sa mga otoridad.
Ayon sa mga pulis, 5 hanggang 6 na buwan na gulang ang fetus. Hinahanap na ang 2 nasa video na posibleng maharap sa karampatang reklamo. Stable na ang kondisyon ni Pope Francis ayon sa Vatican. Batay sa inilabas nilang medical update, tinanggal na ikinabit na mechanical ventilator sa Santo Papa matapos siyang makaranas ng 2 episode ng acute respiratory insufficiency. Naging alert at cooperative din daw si Pope Francis sa kanyang high-flow oxygen therapy at respiratory physiotherapy. Matapos niyan, ginugol ng Santo Papa ang kanyang oras sa pagdarasal, pagpapahinga at pagtanggap ng banal na komunyon. Mahigpit pa rin binabantayan sa Gemelli Hospital ang kalusugan ni Pope Francis. Ito ang GMA Regional TV News. Nagbuga ng abo ang bulkang Canlaon sa Negros Island kahapon. Ayon sa PHIVOLCS, tumagal yan ng 3 minuto at umabot sa taas na 300 metro. May naitala ring 15 volcanic earthquakes at ibinugang mahigit 3,000 tonelada ng asupre. Patuloy pa ring namamaga ang bulkan na nananatiling nasa alert level 3 o magmatic unrest. Ibig sabihin, posible pa ring magkaroon ng biglaan at malakas na pagputok. Kahit man may mga problema, hindi pa rin talaga nawawala ang kabutihang loob ng mga Pinoy. Ganyan po ang ipinamalas ng ilang estudyante sa Pasay. Heto ang kanilang Good Samaritan Act. Natisod noon si Lolong magtataho, kaya natapon po ang itinitinda niya. Nagkalat sa sidewalk ang pagkukunan sana niya ng kita sa buong araw. Nasaksihan ng tagpong yan ng ilang maritime cadets. Hindi sila nagdalawang isip na mag-ambagan ng pera at iabot ito sa tindero. Sintamis ng arnibal ni Lolong magtataho ang ipinakita nilang bayanihan. Walang katumbas na halaga ang inspirasyong hatid nila sa netizens. Good job!